Alam nyo, sasagutin po natin ito ha. Kasi ang lagi nilang sinasabi, lalo na kung ikaw ay abogado, parang talagang hindi ko alam bakit ka graduate sa nabilang abogado. Bakit ka nakapasa ng bar. Kaya ako naniniwala na hindi po kayo tanga. Matatalino talaga yung mga abogado. Kaya lang, nagtatanga-tangahan. Kasi yung sinasabi, kung meron ka na lang, sinasabi mong totoo ka na wala kang ginawang masama at meron kang dignidad, sumuko ka na lang at ipaliwanag mo sa batas. Sumunod ka sa batas at ipaliwanag mo ng maayos. Mali po yun. Lalo na, ang sabi ko nga, kung yung mga kain suka lang, yung mga, lalo na yung mga vloggers na sa gigilid, at saka yung mga kain suka, okay lang yun. Diba? Pero kung ikaw abogado, manggagaling sa yung sumuko ka na lang, mali po. Kaya nga sabi ni Bato, sa inyong mga kain suka, pakakainin kayo ng tae. Ito, tingnan po natin ha. From a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkataas nilang makuha? Kahit wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya wala nang iba. Kaya maraming salamat kay Bato. Bagamat isa siya sa nagpahirap sa amin dyan sa pagpasok sa KOJC dahil hindi siya nanindigan sa amin. Pero kahit ganun po, ako'y nagpapasalamat ngayon at dahil sa'yo, nakuha namin yung 13. Nakuha natin yung 13 no, na boto at malipat yung pagiging Senate President kay Cayetano. So, wala tayong sama ng loob. Salute sa'yo, Senator Bato. Pero, yun yung sagot ni Marcoleta. Diba? Anong remedies? Pag sumuko yan, babastusin na nila korte. Kaya tama yung sinasabi ni Bato. Alam mo, kung si PRRD hinuli tapos pinadaan sa korte, sasabihin ko rin kay Bato, sumuko ka. Padaanin natin sa korte, ba? Pero nung si PRRD hindi pinadaan sa korte, sa ICC, dire-diretso, pag sumuko si Bato, sasabihin ko sa kanya, tanga ka. Tanga ka. Kita mo na kung ano ginawa kay PRRD, sayo pa, di ba? Yun yung punto ni Marcoleta. Wag tayong maglokohan dito. Kayong mga pinklawan, alam nyo gagawin Alam nyo hindi susundin ng korte. Tapos sasabihin nyo, sumuko ka na lang. Ikaw, Boying, isa ka pa Alam mo namang isa ka sa nagpakidnap kay PRRD di umano. Alam namin anong gagawin mo. Ngayon, atat na atat ka, sasabihin mo, humarap siya sa batas. Bakit yung ibang adik na nagpapadala ng kus sa bahay nila, hinarap ba batas? We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Dahil buhay niya yun But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo to? Kaya yan ang sinasabi ko Sa inyong 13 brave senators, kung ayaw nyo na kayo ay kalimutan ng taong bayan, ayaw nyo kutsain kayo ng taong bayan, huwag kayong lilipat sa kabilang bakod. Huwag kayong magpapatakot, manindigan kayo, kahit makulong kayo dito, okay lang yan. Ganyan talaga. Yung nagsasabi ng totoo, kinukulong. Tama siya buti kayo ikukulong dito. Si Bato, pag hinuli, dadalin sa dahig. Tapos na. Kaya tinaya ni Bato ang buhay niya. Alam mo, para sa isang tatay, I feel this madali itaya yung buhay mo Pero pag ikaw ay may pamilya, ang maiisip mo dyan, yung pamilya mo. Yun po ang medyo talagang mapapadalawang isip kang talaga, di ba? Kaya nga naman, hindi lang si Bato ang sarili niya tinaya niya dito, pati pamilya niya. Ngayon, magtatraidor pa ba? Eto po, dito natin makikita. Tulungan po natin yung 13 senators and ibalik po natin sa kanila ang pasasalamat. Hindi lang sa pasasalamat, suporta. Kung sila man ay makulong, tulungan po natin. Pero kung bumaligtad sila, paramdam natin sa kanila, duwag ka, traidor ka. Ako nga nakiusap Makita ko lang si PRRD kasi nandun na ako Can you imagine? I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan ako? Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato.
Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Sakit, no? Kaya nga naman, ito ulit-ulitin natin, sinasabi ni Matibag, pabor siya sa mainstream eh. Bakit? Kontrolado. Kami man, maliit, vlogger. Hindi kami kasing laki ng mga network. Pero alam nyo, pag pinagsama-sama nyo ang views ng mga vloggers, tatalunin ng mainstream media. Collectively, ang pinapaniwalaan at pinapanood ng karamihan mga vloggers. Bakit? Alam nyo, hindi bayad eh. Lalo na sa DDS. Alam nyo yan. Ito sasabihin ko sa inyo. At ito yung nabanggit ko na before. Alam ng mga DDS, wala kaming bayad sa mga Duterte. Kahit yung mga tumawid sa kabilang bakod, alam nila, kaya sila tumawid. Yung mga dating DDS, kaya tumawid sa kabilang bakod kasi walang bayaran dito sa DDS. Yan po, garantisahan ko sa inyo. And yung makakarinig na mga vloggers, alam to. Kaya sila nagtawiran. Kasi gutom sila dito. Tawid sila doon. Diba? Ganun yun. Kaya sa akin naman, matyaga ka. Diba? Ipaglaban mo yung totoo. Ang paniwala ko lagi, ang promotion galing sa Diyos. Gawin mo lang yung tama. Magtiyaga ka. Yung iba kasi tamad. Yung iba pang lumipa, tamad eh. Hindi kasi naman magbablog lang pag may bayad. Sa media, kontrolado ang dila, bayad. Totoo yung sinasabi ni Marcoleta. At alam ko naman, alam nyo kung sino lang ang mainstream media na hindi bayad. Dalawa lang po yan. Dalawa lang po yung mainstream media na hindi bayad na malaki. Ilagay nyo sa comment section. Sino sila? Alam nyo, diba? Naninindigan. Laban kung laban. Hindi bading. Hindi duwag. Papaalala rin ako doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli. Coach Oli News, subscribe po kayo. Sige na ha? Okay, diretso po. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Kung wala yung treaty, anong reason para maging valid yung warrant of arrest? Wala. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililinlang lang nila kayo. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang, isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi ko ng OSD, di ba, enforceable naman. Halika dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened nung Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung Na-solidify yung ang samahan ng after 13. nung At what happened nakonsensya nung ba si Senator Miken? I Nagbago ng don't posisyon? know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Ay, lahat ng takeover may blessing na Malacanang. Bakit? Tuta niya yan eh. Yung kinuha nila kay Cheese Escudero, yung Senate presidency at nilipat kay Tito Soto, blessing ng Malacanang. Eto wala. Kaya sabi ko sa inyo, salute Cayetano, salute sa 13 senators. Eto, dapat division, hindi dapat tuta. Separation of powers ang tawag dyan. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay, yun ang importante. Buhay niya yun. Yan. Kaya ito medyo pag malagpasan to ng mga senador, matindi na tong 13 na ito. Magiging intact to. Hanggang dulo kasi nakita nila nagsakripisyo si Bato. Alam nila wala silang wala silang maleta sa Malacanang. Yung samahan nila, yun yung tanong mas lalo bang naging intact? Alam mo ako, pag may pinagdaanan kasi, mas lalo nagiging intact. Kaya nga naman, ang daming mga grupo ngayon ng vloggers, saglit lang hindi tumatagal. Pero pansin nyo, hindi sa pagbubuhat ng bangko, ang Banateros po hanggang ngayon solid. Hindi man kami perfecto, minsan meron ding asaran, konting away, konting pitik, pero buo kami. Bakit? Napatibay kami dun sa KOJC. Talagang hindi namin alam kung aabot pa kami kinabukasan dahil talagang 5,000 pulis ang nando doon. 16 days kaming natutulog. Nasa ilalim namin 5,000 pulis maaarmas. Walang sinabi pa yung nangyari sa Senado. Kasi mga senador yan, kami mga vloggers lang nando doon. Kaya na-solid kami. But anyway, maganda pong pangitain to. Kasi kung magiging solid sila, makukuha natin yung tagumpay. Maiimbestigahan na so far itong ghost
those projects. Mamaya na lang. Sige. So, Paano mo i-disregard yun? kaya ba Kaya mas masahol pa kay Judas, Yun. yung maghuhudas sa amin. Yun, ang lupit nun. Mas masahol pa kay kaya nakabantay kami, okay? Nakabantay ang taong bayan dyan sa 13. Mas masahol pa kay Judas ang maghuhudas sa kanila. so nakonsensya si Senator Mix kaya Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po. Okay na ma'am. Teka. Ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya. Hindi Wala naman sa majority si Mix eh. so yung nangyari sa Hindi, wala Senator. kami pag-uusap ng gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Mix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagtutukan. Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari, kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na... Sino ba ang gaano kayaman ng imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagko-caucus kami, in-extend namin ang caucus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakalahati. Bigla nga may putukan na ganito. Diyos ko ka. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Alam mo yung sinasabi nilang stage daw to. Planado, okay? Plinano nila na kunwari pasamain ng Senado at para ang simpatsya ng taong bayan ay mapunta kay Cayetano. Ang labo po nun. Ang labo po nun. Ngayon kung naloloko ka ron dahil talagang bobo ka, maunawaan ka namin. Pero kung naloloko ka nun tapos abogado ka, ay talagang tinatarantado mo taong bayan. Hindi ka tangay, niloloko mo. Kasi isipin nyo, paanong stage yun? Eh hindi nga nila mahawakan ang NBI. Paano mong i-stage na papasok yung mga NBI sa GSIS na may hawak na mga armas? Paano mo sasabihan, o kayo NBI, pasok kayo dito, papasawakin mo yung driver mo na may hawak na armas dito malapit sa opisina ni Senator Loren Legarda. Di ba? Kung stage yun, planado lahat. O ganito gagawin natin ha. Kunwari, papasok kayo mga NBI o kami mag-aabang tapos magwa-warning shot kami. O tapos, palalabasin namin na ganito, ganire. Tapos, ang simpatsya ng taong bayan mapupunta na sa amin. Paano mo uutusan ng NBI? Alam ba nila kung anong gagawin ng NBI? Diba? Doon pa lang, alam na alam mo. Grabe talagang panluloko ginagawa nitong mga matatalinong abogadong nagbobobobobohan eh. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yun? At sasabihin pa, meron daw, ano na, may kinukuha susi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Di ba? Doon pa lang. Kaya to si Claire, ay nako. Claire, ato si Claire, binabanatan yan si Bongbong Marcos. Ngayon, kulang na lang, malaglag ang panty. Gagawin lahat ng pagtatanggol kay Bongbong Marcos. Kulang na lang himurin ng puwet sa pagtatanggol kay Bongbong Marcos. Hindi raw attack yun. Ano stage? Ano inutusan ni Cayetano NBI? Tingin mo susunod si Matibag kay Cayetano? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaset? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Yun. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, Ano, bayaran niya mga media na yan? ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, sinalings daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng Thai, kakain siya ng Thai? Thank you. Sa pool, di ba? Oh, Trillanes, ha? Ikaw naihi ka sa pantalon mo nung nagkudeta ka. Oh, ito si Trillanes. Pakakainin ka ng tae ni Bato. Sabi niya, bakit ka nandito? Anong karapatan, anong authority na nagserserve ng warrant ang isang private citizen?
lilinisin? Bakit ikaw may hawak? Samantalang hinahanap ng Senado yung warrant of arrest, hindi maisubmit ni Matibag. Tapos ikaw hawak mo, nahiram mo. Oh, ang sagot niya, kasi pinapunta ko rito ni Bato. Ako daw manghuli. O yun, tamang sagot. Ang ganda ng sagot ni Marcoleta. Kung sinabi ni Bato na kumain ka ng tae, kakain ka ng tae. Yun po. Kaya alam mo sinong gumagamit ng salitang yan? Itong, pinapunta ako ni Bato, pinapunta ako ni Bato, pinapunta ako ni Bato, pinapunta. Itong mga pinklawan na vloggers. Yung mga pinklawan na ayaw mabuking yung mga tumanggap ng corruption dahil sa ninakaw sa ghost projects. Sila yun. Yung grupo nilang yun. Kaya lahat kayo, kainsuka na kayo. Dahil dati sinasabi nyo magnanakaw si Bongbong Marcos. Ngayon, wala kayong imik kay Bongbong Marcos. Kainsuka na kayo. Pakakainin pa kayo ng tae ni Bato. Kasi dinagawa nyo dahilan eh. O malamang, susunod din kayo pag sinabayan kayo na Bato. Sige nga, hulihin nyo ako dito. Bato, bago ka magpahuli dyan sa mga kainsuka na yan, pakainin mo muna ng tae. Kasi ganyan sila eh. Kung ano sinabi mo, susunod sila.